Sumasang-ayon ako sa sinabi ni Congressman Robert Ace Barbers na tila napakakapal ng mukha ng China para magdemand ng respeto mula sa ibang bansa habang patuloy nilang binabaliwala ang soberanya at karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ang kanilang ginagawang pagbuli sa ating bansa ay hindi lamang kahiya-hiya kundi malinaw na paglabag sa mga batas at international agreements. Ang desisyon ng Arbitral Tribunal sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Seas o UNCLOS noong July 2016 ay malinaw na nagsasabing walang legal na basihan ang pag-angkin ng China sa kanilang 9-dash line sa West Philippine Sea. Sa kabila nito, patuloy nilang binabaliwala ang naturang desisyon at ginagawa ang gusto nila sa rehiyon. Nakikita natin ang kanilang pagkamapang-abuso sa mga insidente ng mga pambubuli gamit ang water cannons, pagbangga sa mga barko ng ating Philippine Coast Guard at iba pang mapanirang aksyon na nagdudulot ng pinsala hindi lamang sa ating mga tao kundi pati na rin sa ating dignidad bilang isang bansa. Ngayon, matapos pormahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Republic Acts 12064 at 12065 na naglalayong palakasin ang ating karapatan sa mga maritime zones, nagrereklamo na naman ang China. Sinasabi nila na ang Pilipinas ay dapat magpakita ng respeto sa kanilang territorial sovereignty at maritime rights. Ngunit paano natin magagawang respetuhin ang kanilang hinihingi kung ang kanilang ginagawa naman sa atin ay puro pambabastos? Ang mga bagong batas na ito ay mahalaga para sa ating bansa. Ipinapakita nito na tayo ay seryoso sa pagtatanggol sa ating teritoryo at hindi tayo basta-bastang magpapadala sa pananakot ng China. Ang batas na ito ay sumasalamin sa ating karapatan bilang isang malayang bansa na protektahan ang ating maritime zones alinsunod sa international law. Bukod dito, malinaw ang sinabi ni Kong Barbers na ang mga aksyon ng China ay hindi lamang labag sa UNCLOS kundi isa rin itong anyo ng pananakot at paglabag sa ating mga national policy. Sa halip na igalang ang ating desisyon na ipatupad ang mga batas na ito, naglalabas pa sila ng mga pahayag na naglalayong magdulot ng tensyon sa rehiyon. Hindi natin maaaring hayaan na ang ganitong uri ng pag-uugali ay magpatuloy. Ang respeto ay nararapat lamang kung ito rin ay kanilang ibinibigay. Hindi makatwira na tayo ang magpaparaya at magpapakumbaba habang patuloy nilang inaabuso ang kanilang kapangyarihan. Ang pagkilos ng China ay nagpapakita ng kanilang pagkakaroon ng dobleng pamantayan. Gusto nilang igalang ng iba ang kanilang hindi makatwirang pag-angkin, ngunit hindi nila iginagalang ang mga karapatan ng iba. Ang ating gobyerno sa pamumuno ni Pangulong Marcos ay kailangang magpatuloy sa kanilang matatag na paninindigan sa isyong ito. Kailangang ipakita ng ating mga leader na handa nilang ipaglaban ang ating mga karapatan at soberanya, gaano man kalaki o makapangyarihan ang ating kaharap. Ang suporta ng mga Pilipino ay mahalaga sa laban na ito upang masigurong mananatili ang ating dignidad at integridad bilang isang bansa. Tayo ay may karapatang manindigan. Hindi tayo dapat magpasindak o magpasakop sa bullying ng sinumang bansa. Sa halip, dapat nating ipaglaban ang ating karapatan at ipakita sa mundo na ang Pilipinas ay may lakas ng loob na tumindig para sa tama.